Yun, good morning mga ka-best friend at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre, unang-una guys, huwag nyo kalimutang i-subscribe itong ating YouTube channel at i-click po yung notification bell dyan sa baba ng ating channel name. So yun, sa video ito ay pupunta tayo ng Cabagan, Isabela dahil meron tayong pupuntang seminar doon sa Cabagan. Ito yung seminar ng Eselco dahil nagpakabit na tayo guys ng kuryente. So abang-abang na tayo guys dahil magkakuryente na tayo dun sa napakalayong lugar masukin, no? So dito tayo manggagaling sa Tuguegarao City at mag-travel tayo papuntang Cabagan o bayan ng Cabagan ng Isabela. So grabe, medyo malayo-layo to guys, isang oras ata. So nandito tayo sa Tuguegarao City sa mismong sentro nitong Tuguegarao. So medyo matraffic-traffic ngayon dahil pasukan dito sa Tuguegarao ngayon. So yun, sa mga nagtatanong guys, so ngayon di muna tayo mag-chariot dahil meron kasi tayong kasama, may sakay tayo kaya hindi muna ako nag-chariot. Yung gamit muna natin ay yung Hyundai Ion puntang Cabagan, Cabagan, Isabela. Yan. So dito pa tayo dadaan muna sa sentro ng Tuguegarao City. Parang nag-road trip na tayo guys. So yun guys, nandito tayo ngayon sa sentro ng Tuguegarao City. Medyo matraffic dito at kasi nabutan tayo dito ng rush hour. So ganito dito sa Tuguegarao, basta rush hour talagang maano tayo sa traffic. Minsan maipit tayo lalo na sa mga school. At doon sa Capitol guys, bandang Pingiroyo guys, doon ay napaka-traffic talaga pag umaga, mga ganitong oras, rush hour. Dito sa sentro, magkaka-traffic lang dito yung mga pagka-time na 8, yung pasukan ng mga nagtatrabaho dito sa sentro o yung may mga business outlet. So ganito kaganda sa Tuguegarao basta panahon ng mga ganito at ano tawag nito, malinis yung mga kalye dito guys. Ayan, wala tayong makita ditong mga tambak na basura. Tuguegarao City, isa sa tourist attraction dito sa Cagayan. Yan, nandito yung mga pasyalan. Yun Ion muna gamit natin guys kasi meron tayong sakay na pasahero. So, may pasakay tayo mamaya isa kasi pag yung chariot natin baka hindi tayo makaabot ng seminar kasi before 8 dapat nandun tayo sa Cabagan. So medyo maalo kasi malalayo, mga kulang-kulang isang oras yung biyahe natin doon. So need natin ng medyo mabilis na speed para makaabot sa ating seminar. So nag 4 wheels tayo. So may dadaan pa kasi tayo, dadaan pa tayo dun sa farm, dun sa may L1. So dadaan natin yung si Ate Margie. So pupuntahan natin siya guys. Yun, andito na tayo sa Sentro 10. Itong Sentro 10 naman, kwento ko lang sa inyo guys. Ito yung ito yung area na merong palengke, isdaan. So dito kami namimili ng isda pagka kunyari walang isda sa Penge, walang isda dito sa Moldo Valley. Dito kami bumibili ng isda kaya talagang ang dami ng palengke dito guys. So kung isda lang, pwede doon sa Penge, pwede dito sa Sentro 10, pwede rin sa Mall of the Valley. So ang kagandahan dito sa Tuguegarao, marami siyang talipapa. Yan, ito na yung Sentro 10 guys. So malinis din yan dito. Yan, pagka kayo nandito, gusto niyo bumili ng isda, pwede rin dito. Marami rin mga isdang sariwa dito na area.
Doon naman yung mga ano guys, mapansin nyo yung doon pasukin. Yun naman po yung bilihan ng mga gulay dito rin sa area ng Sentro 10. So marami, malawak dito guys. Papunta pa yun doon, papasok. Malawak yung market. Itong way naman na tinatahak natin, papunta na ito ng Libag, going to out na ng Intercity. Palabas na ito ng city ng Tuguegarao. Yan, dito naman sa kanang side natin, mga prutasan. Ang dami dito guys, mabilhan. Prutas man, gulay man, anywhere dito talaga makakabili ka guys, dahil meron mga nagtitinda both side. Yan, so may intersection dito. Ito yung area na to, binabaha dito. Yan, kung makikita yung poste na yan, minsan nawawala yung poste dyan kasi naaapawan na siya ng tubig baha, no? Yung area na to talagang malalim dito, lagpas tao yung baha dito. Kaya kung makikita nyo sa mga vlog natin dati, ang area na to ay talagang binabaha guys. So dapat first stop first go eh. Yung huli dumating, yun po yung naunang tumawid. So maganda i-implement din dito sa Tuguegarao yung ganyang patakaran para maganda yung daloy ng traffic. Yun, ito na area na to. Ito naman yung overflow bridge. Yan. Ito talagang apaw na apaw yung tubig dito. Buti hindi nasisira yung tulay na to. Sabagay, napakatibay ng tulay na to eh. So dire-diretso yun na to sa may sa may Y, no, doon sa may Libag na. Yan, makulimlim tayo ngayon guys. At wala tayong ulan-ulan, pero makulimlim lang siya. Ito yung kagandahan, basta wag lang umulan, kasi pag umulan talagang mahirap bumiyahe, lalo pag nakamotor. Okay lang pag naka-chariot kasi panalo tayo, may buong at saka may windshield tayo doon. Pero yung mga nakamotor talaga guys, kawawa talaga sa hirap ng pagbiyahe niyan. Pero katulad nito na naka-tricycle, sasakyan, walang problema. So dito ramdam na natin yung lamig ng panahon. Alam mo, feeling parang nasa Baguio na tayo guys. Talagang napakalamig dito sa sa Cagayan. Kahit man doon sa farm, talagang napakalamig doon. So need nating humabol ng time kasi dapat before 8 ay nandun na tayo guys. So medyo kayain natin to, going to Kabagan. Hindi ako nakagising ng maaga. Yun guys, thank you pala sa support ninyo sa ating YouTube channel, no? So please follow sa ating Facebook page guys. So yung ating chariot malapit nang matapos, o maimpas natin. At yun lang yung isa sa mga inaasahan natin na maging service natin dito. Kasi umulan uminit, talagang yung chariot ay lalaban sa biyahian, no? So ang pinaka malayong na biyahe ko guys ay dun sa may Minanga. Bumiyahe kami ng mga 3 hours doon puntang Minanga. Sa kami siya ng Piña Blanca, kaya nga lang yung daanan doon patarik at palusong, paahon. Yung aking preno nga nagkaamoy-amoy doon dahil sa hirap ng daanan at palusong. Yung biglang aahon ka ng napakatarik, dilusong ka ng palusong naman. So doon lang nangangamoy yung aking brake shoe, preno, kasi naka brake drum tayo guys. Okay na sana kung mga disc brake tayo kasi medyo makapit, pero yung brake drum. So nandito na tayo guys sa Libag. Ewan ko ba bakit tinawag ni Libag tong makapagtanong nga yung mga veterans dito sa lugar. Libag kasi sa Tagalog, libag yung yung pag kinuskus mo yung liig mo, merong libag. Pero dito, maganda itanong ko rin bakit libag yung tinawag.
Yan, ito din yung libag. Familiarize na naman ata yung ating lugar dito sa Tuguegarao kasi lagi naman tayo nagbabiyahe gamit yung chariot. So, parang kabisado na ng mga ka-viewers natin yan mga subscribers natin. So, ganito lang yung panahon guys, makulimlim hanggang maghapon na to. So, buti nga wala talagang ulan. Kasi pag may ulan talagang hirap talaga. Nawa ko minsan sa mga nagmumotor na nagsilong lang sa mga gilid-gilid. Minsan wala silang jacket na dala. Yan. So dito yung may school din kaya medyo slow down yung dito biyahe. School zone. Yan. Huwag lang tayo magbababilis sa mga ganyan, mga pedestrian lane kasi napaka-delikado guys. Yung minsan nakala mo maingat ka nga, pero yung mga tumatawid hindi naman tumatiming, talagang may possibility na sasalpukin mo sila dahil sa pabayaan nilang pagtawid. Yung minsan yung hindi nakatingin, biglang tatawid, hindi titingin sa kabilang side, kaya ikaw palakas kasero. Nako, sa pool guys. Yan. So na tayo guys, going to Gusi tayo guys. Gusi, norte to sur. Yan. Norte to sur. Ito yung kagandahan kay Iyon kasi anywhere pwede mo siya i-parking basta mayroong parking area, maliit man o malaki. Huwag lang guys pumarking sa gilid ng daanan kasi parang basta ayaw ko nun yung paparking tayo sa may nang matagal yung kasi iwan mo yung sasakyan sa gilid ng daanan, parang pambabastos dun sa ibang motorista pag ganun. Katulad na ito yung mga nakaparada sa gilid pero part pa siya ng way pwede mga 5 minutes lang pick up. Yan, bibili ka. Pero kung iwan mo dyan, paparada mo, tutupin mo yung side mirror mo, parang hindi na maganda sa hindi na maganda sa mga dumadaan din. Bakit naman pag ganon? Yan, kaya sa Maynila talaga grabe, tuduhuli doon yung mga nakaparada sa gilid, dinuhuli na lang ng MDA. Yan. So mabilis din itong ating iyo, maabot din siya ng 70 80 kph. 70 to 80 kph yung kanyang sakto lang natakbo. Pero pag isagad natin guys, aabot ng 100 to. Sinusubukan ko na, may higit 100. Super tipid pa nito sa gasolina, lalo na pag hindi naka-aircon. So last time hindi natin ginawit yung aircon natin. So ang tagal mabawasan ng isang bar yung ating fuel gauge. You from the inside out to show. Yan, nandito tayo sa Gusi. Yeah, Gusi. Perfect na lang Tuguegarao City. So doon pa tayo mamaya sa magbo-boundary sa may unahan ng lalabas sa atin sa Carabao Center. So basta ganitong umaga guys, kailangan active yung mga mata nyo sa daanan. Kasi maraming minsan mga bata na tumatawid dito, yung area na to, mga maraming bahay sa gilid ng daanan. Diyan po talaga yung maraming tumatawid. Napakadelikado. So tumbok na ito Maynila dire-diretso na. Yan, andito tayo sa may barangay Taga. Bilis lang ang biyahe dito guys, wala kasi ganong sasakyan. Ito naman yung Gusi Sur, then sunod nito ay barangay Taga. Kakalikit-likit lang mga barangay dito guys.
Yan. So nakakanan si kuya. So kailangan niya ng space na malaki kasi mahaba yung ano niya, masikip yung papasukan niya. Okay din, tama yung likuin kuya. Ito naman yung Mitsubishi Tuguegarao. Yan. Hindi natin gaano nagagamit yung ating chariot, pero yung ating oil parang umiitim na guys. So ganun talaga pagka yung ating sasakyan naka-stock lang, meron time na luluma pa rin, lalo na yung oil nya. So hindi ko naman ginagamit gaano, pero nakakabat umiitim. Oh, bilis ni kuya oh. Malupit magmaniho si kuya. Matakbo siya ng 100. Yan. So ay, yun pala may nagtanong din sa atin kung meron bang bus na galing ng Batangas. Wala guys. Walang bus na direkta dito sa Tuguegarao. Ano po, Pasay at Cubao ang meron, or PITX. Sakay muna kayo ng bus going to PITX guys. Then sakay kayo ng bus na Victory Liner or Victory Liner lang, galing PITX papunta dito. Or kung magpapasay kayo, meron din yun na 5 star or Victory Liner. Yan lang yung meron dito na bus. Kakalang ko Paratas meron na pero yun lang yung aking idea, yung Victory Liner. Meron silang iba't ibang klase ng bus na pwede nyo sakyan. Sleeper bus, first class, meron din yung ordinary. Pero okay na yung ordinary, maganda rin naman yung maganda rin naman yung seating position. Doon kasi sa sleeper bus talaga makakatulog ka, pwede mo tumbahin yung upuan. Talagang room siya guys. Pero doon sa first class, pwede rin naman siya tumbahin. Pero hindi, unlike dun sa room talaga. Okay na yung first class. Maganda na yun guys. So marami kasing nagtanong sa atin yan kung marami kasing gusto pumasyal dito sa Tuguegarao na wala pa silang idea sa mga transportation. So yun nga, van, pwede rin van. Meron din yan sa Tuguegarao. Medyo mabilis ata yung van. Yan. So nandito na tayo sa Lababalan. Yan. Lababalan. O minsan hindi ko talaga ma-pronounce yan. Lamambalan ba o Lamabalan? Lamabalan pala yung tamang pronounce yan guys. So nabubulol pa ako dati dyan. Yan, nakailang minutes na tayo. So kalating oras pa, aabot kayo tayo guys. Hindi daanan pa tayo dito sa Dadaanan pa tayo dito sa Looban. Dadaanan pa natin si Ate Margie. Maraming bumabiyahe ngayon. Pero tayo tumawid Yan, papasok pa tayo dito sa lugar na kung saan ay napaka peaceful, mountainous. Ibig sabihin yung bulubundukin. Ganda ng palay mga ka-best friend. Ganda ng palay nila, ani. Nakakamiss din yung mag-ani ng palay. So yan kasi yung trabaho sa probinsya. Palay, mais o ano bang pangunguma.
So tingnan natin guys kung so 6:30, 7:30 na, 7:31. Paspas na tayo nito. Baka di tayo umabot sa ating seminar. So merong seminar kasi tayo na atinan dun sa may Isilco. Ito na yung ang Buklaw. Ang Buklaw part ito ng Lambalan din, Namabalan. Yan, trasera ng ating Ion kaya lakas din yung trasera. Pero pag may karga tayo 2-3, alanganin guys yung trasera dito. Talagang segunda yung magpapaakyat dito. Yun, pero dito na tayo magsisigunda dito banda. Kasi yung itong portion talagang matarik yan. Ano kasi yan, sigsag. Tumbok pa ahon kumbaga. Yan sa baba naman, pasigsag siya. Tayo gumamit ng aircon kaya medyo makakatipid tayo ngayon. Lamig talaga guys sa labas. Dito na tayo sa Sigsag Road ng papuntang Baliwag. Sigsag Road ng Nababalan. So titingnan natin kung nandiyan na si Ate Margie. Mabilis din tong mabilis din tong Hyundai ang Ion. So may mga review tayo nito guys. Yung cash pala nito umaabot na lang ng 150,000. Yung mga second na galing talaga sa mga may-ari guys, sa mga may owner talaga. Pero kung sa mga dealer ata nasa 200 pa. Medyo mataas pa. Pagka direkta ka sa mga dealer katulad ng mga nagbebenta talaga ng mga sasakyan, ng mga second hand, yun medyo may presyo kasi nire-recon nila. Ibig sabihin nire-recondition nila yung sasakyan. Kaya medyo mahal guys. So okay lang yun, at least parang bago na. Hindi ka na mamblema sa mga battery, mga pyesa na need palitan. Kasi nga naka-recon na. Cute kasi ng sasakyan na to eh. Parang Wigo lang. Malit pa nga sa Wigo to. Pero yung forma niya parang Fortuner na cute. Sa bulubundukin na lugar na tayo guys. Paahon na tayo. So ang panahon natin ngayon taglamig, kaya ingat-ingat guys. Uso ngayon ang trangkaso o uso ang ubo at sipon. Yan. So mag-ingat-ingat kayo sa mga virus.
Uso yung taglamig ngayon. So papalit na tayo kasi ng klema. Magtatag-init na, kaya ganyan talaga uso yung ubot sipon. Sigsag tayo guys. So makakasama natin si Ate Margie. Pupunta na siya dito sa Ilwan, and then pipick upin natin siya. Then sasabay natin siya papunta doon papunta ng Isabela. Kasi hindi tayo guys marunong mag-ibanag. Iba kasi lingwahe nila. May Tagalog din sila, pero hindi ganun kadalas. Pag kinakausap sila ng Tagalog lang. Pero pag ibanag naman, ibanag Itawis. Yan. So nandito na tayo sa barangay checkpoint, mga ka-best friend. Morning po. So, sana nandito sa Ate Margie. Yun, nandun si Ate Margie. Malayo pa lang, sumisigaw na. Ito yung magandaan sa iyo, no? Pwede natin pwede natin siyang i-backing. Saglit lang, Ate Margie, ah. Okay. Di lang. Abot kaya tayo? Oo, abot pa tayo. Tama na kami sa Bila. Oo. Pag nag-seminar ka, sabihin mo, 2.5 kilometers. 2.5? Oo. Kayanin kaya? Ha? Kayanin kaya ng wire? Anong? Size 4. Size 4? Oo. Tapos, nandun kay Romeo, di ba nandun kay Marvin yung number ni Romeo? Number ni Romeo? Oo. Oo nga, no? Chat mo si Marvin, binigay sa kanya yun. Pero pagdating naman natin doon, ako na lang magtanong. Ikaw na lang magtanong? Oo. Andun ba si Romeo? Meron doon. Andun kaya siya ngayon? Nasa Santa Maria siya, pero ang uncle niya nandun. Bali Santa Maria yung assign niya? Oo. Pero ang magkukunik pa inspect si Romeo. Ay, si Romeo. Pagkatapos sa seminar ko. Okay. Daming uwak. Oo nga, no? Ayun, ang daming uwak, oh. Malalaki, no? Bali na pinuntahan niya na yung dalan doon. Kahapon. Kamusta pala? Anong result? Ano naman, maglagay tayo ng mga 200. Ano kaya yung papayag yung ibang mayari? Nakausap na? Wala ang problema yan. Kasi puro naman, kila Dulin, gano'n. Dulin. Diyan sa baba, yung kila Uncle Romy Dulin. Layo pa natin margin, no? 2.5. Ha? Malayo-layo rin pala. Ang namin sa GPS, kasi ang GPS, yun ang GPS, di ba diretso? Oo, di diretso. Kaso lang. Pero paano yung pag ang wire hindi mawabatak? Liliko pa rin. Oo. Ay tama. Kaya yun ang 2.5 ang nilagay. Estimated lang. Estimated. Kasi ang namin ang namin sa GPS 1.9.70.
Ngayon, 1.9. pinagsobrahan ko ng 2.5. Diba? O, tama, no? Para, please, magamit pa rin. Magamit pa rin naman yung sumobra man. Kaya sabi ko kay Marvin, size 4 talaga ako, puno mo malaki. Bali kung sa seminar mamaya, sasabihin na lang na, no? Oo. 2.5. Naman lang ang ano. Alas, may kuryente na doon, no? Dala, may papel. Yung dito, kata. Hindi pa natin nahinga ng resibo yung kontador, no? Ngayon naman yun ibibigay. Ah, ngayon ba? Oo. Hmm. Yung ano, resibo. Pag may pangalan ka na doon, may form ka na fill upan doon. Oo. Dito, Ate Badje, oh. Yun na lang mag-fill up ba? Oo. Alin. Ganito ang meron doon eh. Sabihin natin kay Romeo, meron isang poste na gano'n doon sa Malakapak na Solid. nakahiga. Para yun ang ano ba, dito ilagay sa may asaryan. Kausapin ko mamaya yung pang... Eh, mabigat yun. Ipahila saan? Sa kanan ko. Malabaw. Ido ka. May kuryente na pala yun, Ate Badje, yung galing doon sa may bukid. Oo. Ganito ang ano. Ganyan yung install? Oo. Ah, Ganyan ang story. buti nakikita nyo, no? Meron pala Pumunta kami doon. mismo doon. Lumapit na lapitan nyo mismo? Hindi, sa bahay mismo. Bahay nila Kuya Roddy, Richard, Kuya. Ah, yung may kuryente mismo? Oo. Ang galing, no? Pumunta kami doon. Sabi ni Aki Banil, galing nga tumira dito ah. Sabi niya nga ni, ni Dayo Rabemberan eh. Kung nabili ni Dato yung sa akin, dito siya, nagkaroon ng ilaw agad. 20 ano lang yun eh, wala pang 4 na taon yun eh. Tama-tama nung pumunta kayo doon. Nagkaroon ng ilaw yun. Sementado na ang daan doon. Ah, ano, sementado na, no? Oh. Kaso lang maliit lang siya, no? Kaso lang sementado. Ganito din. Ganda mo. Ganitong kaluwag. Sementado. Ganda rin mamasyal doon, ah. May daan doon, Ate Badje, palabas? Oo. Kaya ang ata, isabihin natin kay Romeo, pagka nagpitasan ng mais. Mais. Kasi para maganda yung pagkabuhat ng mga semento ba? Bako. Poste. Kasi doon na lang ang gagawin natin kahoy, doon sa papasok sa atin. Kain lang ba? Ha? Eh, di mabubulok yun. Alin? Kahoy? Akala ko poste na tubo. Oo, doon galing sa Malkapak. Oo, tubo Magsimula ata. hanggang dito sa atin. Pwede naman natin isabit sa kahoy yun eh. Sa Melina. Pwede. Sabi ni Kuya Robert. Ang bilis nyo ah. Sabi nga nila ako, Tidjen. Hindi ka ba napagod? Hindi. Bihira ka ako. Ginawa niyong Malkapak. Ay, nag-upo-upo pa kami ah. Kumain na naman din. Pero layo nun. Sabi ni ni Aki Wanil, parang kilala mo lahat ng tao dito ah. Kaya ng mga pinsan niya, sabi ni Kuya Ruben. Kaya pala. Marami palang dyan, mga tao rin sa looban, no? Malagapak na. Malagapa. Sa si Ate Mirnali, si Yun, Ate Badje, may mga kuryente na yun sila doon. Oo, meron lahat na sila doon. Ah, meron na. Pero ang nila doon, taon-taon sila mag-meter, mag-reading. Ah, taon-taon pala? Oo, taon-taon ang ginagawa nila doon. Ah, okay. Meron daw isang taon, 10,000. Meron daw isang taon. Kasi ngayon, walang kasalukuyan, walang gaanong tao doon kasi nandun sila sa Siman. Maabot lang sila ng 3,000 isang taon. Oo, mga 3,000 lang. Walang gumagamit eh. Ah, ang galing nga. Hindi siya monthly, no? Magpupunta dyan mag-reading si Romeo. Si Ah, Eric, Romeo. yung pamangkin ko. Ang mag-i-install nun, si Romeo din ang mag-i-install ng drop wire. Siya, si Jerry. Siya yung in charge doon. Oo, Si Jerry, ano yun siya? siya ang taga ng kuryente, yung taga-reading. Ah, reading. Ilan kayo pumunta doon kapon? Marami? 4 lang kami. 4 lang. Sino sumama? Si Marvin? Si Marvin sumama? Hindi. Si Vanil, si Jayman, ako, si Kuya. 4 lang.
Siya pala may pasok, no? Sabi nga ni ano eh, Kuya Ruben eh, parang sumasabay yung paa mo sa amin ah, lalaki namin maglakad. Dito na disgrasya ang taga-Baliwag na gabi. Saan? Diyan. Dito? Oo. Nako, bakit? Yung estudyante doon. Kasi meron daw siya nakita tumawid na bata. Wala naman daw. Sabi. Nako. Dito o tumawid. Wala naman daw siyang ano, pero may nakita siya. Ito ang sabi ng mga Delikado, sundo no? sa kanya, wala. Dito daw. Parang naalo siya siguro. Hindi, ano yun, kasi dito namatay yung pamangkin namin. Oo. Malay mo, nagpaparamdam ba? Paparamdam, tama. Yan ang delikado. Nanan no? Isabela? Pwede na natin sabay. Saan? Sa Isabela, isog. Oh, sige. Dito na. Dito na, Pi. Oh, meron daw kapatid. Ayan. Joan, nyanan na yan. Joan. Nyanan na. Ah, okay. Sige, raw. Nag-aaral sila sa isa yan. Sa Isabela. Isabela? Ba't Isabela pa? Hindi ito gigaraw naman. Eh kasi, ang ano kasi sa iso, dami ano yan. Doon kami nag-seminar eh, BA. Ah, di. Isabela. Sa Garita, kami nag-ano, seminar. Five years din ako sa DA eh. Tagal ah. 2016 hanggang 21. Nag-DA ako. Dami ng mga tindahan dito, no? Marami pupunta doon sa ano sa Kaliyaho. Kailan? Ngayon. May pumunta na? Pupunta ngayon. Oh? Mga teachers at saka mga bata. Ah, okay. Sa linggo din daw, may bisita daw pupunta doon eh. Sino? Hindi ko lang alam mo sino, baka official siguro. Pwede naman siguro magluto doon. Ng mga ano. Kaya nga sinasabi ko. Siomay, Oh, yun, mga ganun, oh. Siomay, at saka ano para ano ba, kitain tayo doon para sa ano. Para sa ministry ba. Gagawa na ako. Sinutuan ko doon. Yung siomay. Sa linggo, maraming pupunta daw eh. Gawin ko ng ano, 23. Linggo ng umaga. Chicken lang, ano? Chicken. Pwede na natin Margie, magbenta ka doon ng mga ano, ngayon siomay. Ganon, tapos fried chicken. Ano, konti-konti lang ba? Oo. Para kung kakain sila, ganun. Santa Maria Bridge, dyan lang yun, di ba? Yung puting tulay. In really na yan dito eh. Lemo kasi ito. Lemo yan. Ayan. Diyan, marami akong kamag-anak dyan din. Ito, ito. Oo, sa Lemo. Marami akong kamag-anak dyan. Kaya nga sabi ni Akidini sa akin, kung saan na lang na lugar, meron nga. Ano ba ang meron? Kahit sa Solana, napakarami doon. Solana City. Pagdating sa Bagao, meron din. Meron din. Oo. Kaya sa akin nung ano, pumunta kami Bagao. Sabi, kamag-anak ko ito, pinuntahan natin eh. Kaano-ano mo ba ito? Sabi ko. Barakata ko. Eh, kamag-anak ko mismo. Ayun nga na. Pumunta kami Bagao. Ulat siya sa akin, nakilala ko yung ano, yung pinuntahan namin bahay. Sabi ko, ano mo? Pinsan ko. Ha? Tingnan mo. So, bayaw ko pala to, San. Ano, dun sa Bagao. Oo, sabi ko. Malaki yung mga pamilya kasi pag halimbawa na ba asawa na. Oh, yun nga, no? Mapupunta sa ibang lugar, no? Na ano mo. Kala, sa Bella na to, oh. Tulad yung kapatid ko, nakapag-asawa dito. Dito siya. Dito siya. Paano
kung yung mga anak niya nag-aasawa din. Dito na, Kumakalat na sa ibang lugar. Oo, kumalat namang ibang lugar. Dito, bahay ng kapatid ko. Ah, dito. Yan. Yan. Nire-repair pala dito. Oh. Lara. Friday pa lang ngayon, oh. Mamalingki kayo sila kung Dawid? Si ako, ngayon sa kasi Hindi sa kung Dawid? Ah. Ito na yung gatas na ano, Albano, no? Pure yan. Pure talaga, no? Oo. Yeah, bini. Daming mabili, makabili nga mamaya. Magkano kayo isang bote? Walang ata isang. Iwan ko magkano isang tatlo ata isang daan. Ah, 300. Mura lang, no? Alam ko dati tatlo isang daan. Dito ang farm ng lolo namin. Dito, Saan? Palayan dito. Ah, yan. Palayan dati yan. Ngayon sabi niya sa akin, kung mabuhat mo ang isang sako, sa'yo na. Eh bumuhat ako ng 10. Hmm. Sabi niya sa akin, matira ka bata ka. Sabi niya, 2 na kukunin mo. 10 yung nabuhat ko na. Bawa siya sa akin. Hindi mo nakuha dyan? Alin, nakuha ko, 2 lang binigay. Ah, 2 lang. Pero malaking bagay na rin yun. Oo. Malaking bagay na rin yun. Kaya wala laki yan, bimig yun. Sabi ko sa akin, nakala ko ba, hindi mo kaya. Kasi yung mga nandyan, pinapabuhat sa kanya, hindi nila kaya. Ah. Sinubukan nila ako. Teka, sabi ko, susubok-subok. Nagkamali sila ng sinubok. Sinubok. Hmm. Sabi niya, ano ngayon? Sabi niya, nagbuhat ng 10. Di uwi ko na rin yung 10. Eh, nandyan siya nakaupo. Hmm. Sabi niya, 2 lang kunin mo ako. Nagkamali ka ng pagsubok. Ito ko lang, daming baka dyan, oh. Bakahan, oh. Albano. Pero hindi na part ng Albano to? Part na. Hindi niya. Ay, hindi na. Doon lang si Albano. Ang sabi na natin si Romeo, yung isang poste doon na ganyan kalaki. Oo. Pwede natin siya. No? Pwede. Pero nandun sa mga kapatid nakahiga. Mabigat yun, mahaba yun, di ba? Oo. Baka itatayo pa nila yun, doon? Ay tayo yun. Kasi ano na. Yung ilog lang naman kasi, yung minsan yung ano lang, yung... Sapa. O yung sapa, daanan lang yung magpapaliko. Ang problema lang natin yung mga kawanan kasi pag-bagay Ayo. Isabela pala, Ibanag, no? Ibanag Drive. simula dyan. Ang mga iba, hindi na marunong Tagalog minsan. Doon naman sa Cagayan, Itawis. Itawid. Diyan, halo-halo na dyan kasi Ilocano, Itawis. Kaya ang tawag dyan Ilocawis. Ah, Ilocawis. Ilocawis. Yung ibang Itawis, hindi sila marunong Ilocano. Ah, Kasi ano salita. pero naiintindihan nila. Oo. Hindi sila marunong magsalita ng Ilocano. Para lang palay, oh. Ganda pag may palayan ka, ano? Yan yung tinitinda namin,
Yung tinitinda nyo? Oo, yung tabi ng sementado. Oo. Wala yan yun. Bakit anong nangyari doon? Ibenta namin na lang. Para hati-hati na kami sa mga kapatid ko. May bumili na? Ha? Wala pang bumili? Sa Quintaria yun. Oh, malaki rin ah. Walang taga dyan na interesado? Eh, ano daw? Kasi sabi ko, 250 per SQM. Ang sabi nga nila, bakit 250 lang per SQM? Ang ano ngayon, ang mga ganyan bagay at isang libo. Kung may makaano, sabi ko gano'n. Para may makabili na. Oo. Eh, wala. Yan mo lang yan. Hindi naman mapapalis yan. Oo nga naman. Hindi naman malalang. Sino nag-ano ron? Sino nag-sikaso? Saan? Nung mga... Sinangla ng kuya namin. Sinanla. Sayang no? Pero sabi ko pero sa kanya, ang maganda na lang yung mga benta pa. Oo, ibenta talaga. Kung wala na namang... Kaso si Lucio sana, maano niya pa yung Lucio yun. Masikaso pa ni Lucio yun. Tatayaman niya pa. Wala na lang inheritan sa mga makinang. Benta na para lahat na lang. Magati-hati pa. Kasi si isasang lang, isa lang makinata. Kaya nga. Pagka hindi niya nabayaran, wala na, maano na yun. Papatong yung ano. Sayang din. Ito siguro dating palayan to, no? Hindi, ganyan talaga yun. May isang talaga yan. Dati pa. Kababa siya, no? May stock yung tubig. Isa lang. Mamaya, ayun yan. Kambagan. Tumawini pa pala yung ano, no? Unahan nito. Ha? Unahan pala nito, tumawini na. Unahan ng Kabagan. Dati din, walang gagawin bahay ganito dito. Dito sa mga gilid. Oh, wala. Ngayon, dumami na. Dumami na, parang ano din sa baliwag. Dati, ano lang yun. Sa Baliwag dati, ilan lang, no? Basic mo house lang yun. Ayun, hindi mo malalaman, ang dami na sa Saan ang galing yung iba? yung ano, sa Palanan. Mga nakapangasawa ng taga-ibang lugar din. Mga taga dyan. Marami dyan, mga mostly ang nakapag-asawa na, puro Cebu. Cebu? Oo, Oh. mga Bisayaan dyan. Dati, ilan lang yung ano, nakatira dyan, no? Konti lang. Mas marami pa sa Bicat kaysa dyan. Oo. Ngayon, may pabahay na doon sa taas eh. San Pablo. Looban ang ano pala, ang San Pablo. So, looban siya, no? Hindi pansinin. Hindi mo mapansin. Yun, may nakalagay pala doon. Pa San Pablo Municipal Hall. Dapat pala doon pumasok tayo. Hindi ko napansin nakaraan eh. Ito yung isil ko. Kaya nga, doon tayo dumaan sa likod niya. Diyan yung payment center, no? Yung babayad ng ano? Bill. Doon tayo lumiko. Oo, dito. San Pablo. Malawak din yung sakop ng ano, San Pablo, no?
siguro nating palayan din yan. Mais to, maisang talaga. May isang talaga yan. Hindi nawawala yung mais dito. Kahit saan, may mais na eh. Awitan yan eh. Ha? Awitan. Ah, Malamagi na to eh. Kasi parang dati nung dalaga ako, nung ano pa, sa 13 years old ako, dinadala ako ng tatay ko mga dito. Ito ang kamag-anak niya, pero hindi ko na alam kung saan na yun. Kasi wala pang gaanong bahay dito eh dati. oo. Ito, banda. Malakalaka lang oh. Oo. Wala na ngayon, hindi mo na malaman kung saan ang bahay. Laki ng ilog oh. Dito ang pag-ano, yun, yung ano, Soria, Santa Maria. Hmm. Maganda maligo dun sa baliwag sa ano, linggo. Ay, may mga bisita pala linggo, no? Plano kasi kami maligo dun sa ano. Resort. Hindi, dun sa baba lang, ano ba tawag doon? Ayun. Yung bagong paliguan doon. Zone 6. Yung Bursot maganda na rin ata eh. Kumikita din ba yung barangay dyan sa Bursot? Hindi naman. Wala, hindi naman sila nag-open. Hmm. Linggo nga eh. May sulat nga ako, pupunta ako kay Ma'am Marilyn eh. Oo. Iwan ko lang kung ako nila. Ayun, Sabado. Bukas Sabado. pa kayo. Ah, bukas yun. Oo, may sulat ako kay Ma'am Marilyn. Bakit? Hindi ko alam. Hindi nang talod kanina. Baka sumon. Nako. Hindi ko alam kung ano yun. Alam ko baka magwa-watcher ako. Ah, watcher. Pwede. Watcher ako. Sabi ko, mahirap kayo mag-watcher. Mahirap. Kaya sabi ko gano'n, puntahan ko. Pero kung ano ang sabihin, hindi ako makaya. Hindi ako makaya. Boboto lang ako, pero hindi ako boboto. Kasi mamaya, ikaw ang sisihin pag ano, ganito, ganito. Oo. Hindi mo rin malalaman. Bakit hindi nabantayan? Hindi ka matulog nun eh, pagkatapos ng ano. Oo, no, hindi ka matutulog doon. Hindi ka matulog nun. Makakalang matulog paghapon na. Doon ka sa ano, ibilangin sa harap mo. Hmm. Check mo yung mga. Sabi nga nila sa ating paggabi, sulat ni Ma'am Marilyn sa'yo. Ayun. Sabi ko, ano yan? Buksan mo. Hindi ko muna to bubuksan. Sabi ko, pag andun na ako. Ano ah? Dami namin ano eh. Dami kami. Biro mo 10. Ano kasalanan? Doon kami nagpunta sa pinakamain niya dati. Saan? Doon, kabila. Ah. Yung pinaka ano niya talaga, no? Pinakamain. Ito pala yung circle dito. Oh. Gagawin office yun. Office siguro yan. Yan ang ano, magsisimula at Yung ano dito nanggagaling sa Magatnam, no? Oo. Kuryente. Kaya pala hindi maigpit. Tingnan mo yung tsura yung ano nila. O sa baboy. Yung ilalagay nila kapag maliit lang na baboy, no? Oo. Yan ka makapagtataka na kahit maliliit lang, kaya ako. Magandang klase yung ano? Wire? Oo. Size 4 daw yan eh, sabi ko. Ah, size 4 kaya pala eh. Kaya sabi ko kay Marvin, huwag mong gawin ng ano, size 6. Kasi Baka masulog, no? yun ang sabi nila eh, sabi ni Romeo. Dapat talaga size 4 yung Size 4 wire. Ano, ang drop wire na papunta dun sa atin. Uy, sarado ba? Ayun, bukas na. Sure yun.
Baba ko din. Ito lang. Umpisa nata, no? Di ba? Tayo lang naman ata eh. Anong ba? Kunin ko ang number ni Romeo. Sige po. Natawag. Okay na po, okay na. Okay guys, nandito na tayo sa Kabagan. Yan, at mag-attend tayo ng seminar dito sa Silico. Iselco, sorry. Iselco pala guys. Yan, so yun, naka 54 minutes tayo from Tuguegarao, Baliwag hanggang dito sa Iselco. Thank you guys for watching. See you mamaya pagbalik natin guys.